Welcome guys sa Shibuya Crossing. Let's go! Possible no na isira nila in pababa nila lahat ng tao. More than 5 times na tayong nag-cross dyan. Sobrang surreal, sobrang hindi pa niyo makapaniwala, no? That in 2024, magagawa natin pumunta dito sa Shibuya Sky. Kasi tayo dito, and then walk. Oh my God, guys! In few seconds, madadaanan ko na itong pinakasikat na Shibuya Crossing. Dito lang yan sa may Tokyo. I'm so excited. Let's go! Woo! So crazy guys, sobrang daming tao. Look at this. Okay, pangalawang tawid na yon. Balikan natin ulit. Nakakatuwa lang siyang balik-balikan. A few moments later. We're lining up guys, no, para makapagpa-picture tayo kay Hachiko statue. Konti na lang. Gagawin na lang tayo na diskarte kung sino mag-picture sa atin, no. But if you go, and if you wanted to go here, of course, just board the line, Ginza line. Ang end nun is yung Shibuya. And then on the side, nandito na yung statue ni Hachiko. This is the very famous and one of the tourist attraction kapag pupunta ka dito, no. Yeah, dito nga lang tayo ngayon, no, sa area ng Shibuya. And look at this guys, no, sobrang dami ng mga offering dito sa may gilid ng Shibuya. You have the Family Mart. Dito ako sa may harapan, no, ng Burger King. Hindi ko alam kung it's a matter of an art or vandalize lang sila. Yung sa may tabi guys ng Burger King, meron dito mga suitcases na naka 50% off. Ayan, no? 3949. ABC Mart. ABC Mart is bilihan ng mga sapatos. Murang-mura din dyan guys. Let's go! Grabe guys, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito tayo sa Shibuya. And ayan, no, look, sobrang daming tao. Wishes do come true talaga, no. Nakakatuwa lang tingnan, sobrang daming tao. Lahat gusto makakross sa Shibuya. Yung iba dyan siguro more than 5 times na katulad ko. More than 5 times na tayong nag-cross dyan. Hello guys, so isa sa mga popular na puntahan din ng mga turista dito sa Shibuya is yung Shibuya Sky. So right now, yun yung next natin na destination, no, yung Shibuya Sky. And sa likod ko is si Hachiko. So ito na lang muna yung gamitin ninyong point of reference, no. This is Hachiko, and then from here maglalakad tayo going to Shibuya Sky. Let's go. So head on lang tayo guys dito, no, sa may, ayan yung palatandaan mo, no, Shibuya Mark City. So dito lang tayo sa ilalim, daan lang tayo here. Ayan, no. Hindi ka muna kailangan tumawid kasi dito tayo sa kabilang side.
Tandaan nyo lang guys, no, lalampas kayo no, ng bus number 31 and this bus point 32 and 33. So paglampas nyo guys ng bus number 33, kakaliwa kayo. Shibuya Station. Okay, dun tayo. Tatawid tayo sa ilalim. Kayo guys papasok no ng any lines of MRT kasi baka malito kayo. Sige, papasok dyan and dire-diretso lang kayo on this side hanggang sa makita ninyo itong Shibuya Scramble Square and may nakalagay na Shibuya Sky Observatory. Directions to the Shibuya Sky Elevator. Kapag nakita nyo na to, which is yung Ginza line, sabi dire-diretso lang hanggang sa may makita tayo na Shibuya Sky Elevator. Ayan na siya. So, meron siyang pila. Time check right now is 5:30 and yung time natin doon is 6 PM. So, meron tayong 30 minutes para pumila and pumunta doon sa observatory deck. Important information nga lang guys, no, kung kayo pupunta dito sa may Shibuya Sky, although open naman yung mga walk-ins, hindi siya nire-recommend. So katulad dito, no, merong pina-flash dun si ate sa may elevator na sold out na lahat ng tickets. Hindi ka na pwedeng makapag-walk-in or pumasok sa loob nang hanggat wala kang reservation. On our side, ang ginawa namin, nag-book kami straight to the Shibuya Sky website. Although, another option for you is to also get it via Klook. Binook namin siya 1 month before because we wanted to choose kasi the specific time, no, kung anong oras. Please note guys na time sensitive, no, yung pagpasok nyo dito sa may Shibuya Sky and hindi kayo pwedeng pumasok basta-basta. Meron kayong slots, no, na pipiliin dun sa may website. In the same option, sa Klook, meron din pong ganon. However, nung pinag-compare kasi namin siya, during the time na nagbubook kami, hindi na available yung time of sunset. So, kung particular kayo dun sa sunset or kung meron kayong gustong exact time, hindi siya 100% available, no, kapag bibili mo siya sa Klook versus kapag binili mo siya mismo sa may website. Here we go guys. Grabe guys, so talagang hinihintay niya yung alas 6. Ayun na si ate na nasa elevator kasi mga ilang segundo pa. Sobrang sakto talaga dapat na alas 6 siya mag-o-open. Ayan, sakto alas 6. Sobrang lamig. Sobrang saya ako guys. Talan dito sa sa Shibuya. Galing. Look at that. Look at the helipad guys. We have actually booked guys yung time, no, na 6 PM para sana sa sunset. However, syempre hindi natin makokontrol yung weather, no. Medyo cloudy ngayon, so hindi nagpakita ngayon si Haring Araw. But just the same, kahit walang araw guys, sobrang ganda pa rin. Sobrang surreal, sobrang hindi pa rin makapaniwala, no, that in 2024 magagawa natin pumunta dito sa Shibuya Sky. Perfect lang guys ng
ng weather ngayon because right now is 17 degrees. Actually, malamig siya talaga. Lalo na kapag humahangin. Maswerte pa rin tayo guys, no? Kasi hindi nila sinara. So, although feeling ko kung mamaya biglang umulan kasi medyo madilim din yung clouds. Possible no na isara nila and pababay nila lahat ng tao. Kapag meron kang gustong i-request or gusto mo silang tawagin. Look at this guys, ito na yung order natin. Order din tayo ng egg. And meron siyang kasamang isang ichiran din na nut. So, patakainin na natin. So, sabi nila guys, pagkakain kayo ng ramen, okay lang maging maingay. Sarap. Sarap. Sobrang sarap guys. At least legit na kumakain tayo ng ramen dito sa Tokyo, Japan. Okay, sorry. Meron pala tayong soft-boiled egg no, nakalimutan ko. Galing, buti nakaabot tayo kasi nagsasarado sila 9:30 or 9:45. Sabi nga nila no, itadakimasu. Mas malakas daw yung paghigop mo. Mas okay kapag kumakain ka ng ramen. So let's try. Kapag kumakain tayo ng ramen sa Pilipinas, bakit mas mahal pa yung ramen natin sa Pilipinas compared no dito sa legit na ramen dito no sa Japan? And the answer to that, actually alam ko na no, because sa atin sa Pilipinas, syempre hindi naman widely available yung mga ingredients natin no doon. Wag hindi widely available yung mga ingredients nito doon sa atin. So baka ini-import pa nila. So that must be the reason bakit tumataas yung presyo sa atin sa Pilipinas. So that's why kapag nandito na kayo guys sa Tokyo, make sure na makakain kayo ng ramen kasi mura. So lahat ng kinain natin 500 pesos lang. Hindi ka nagkakamali. Meron ka ng itlog, meron na yung of course yung ramen, meron ka ng kasamang tea. 500 pesos guys, diba? Sulit na yun. Yung texture ng noodles niya sakto lang kasi nga syempre nilagay ko doon medium lang, diba? So hindi malambot, hindi rin matigas, so medium lang. And that is also very recommended. Masarap.
siya guys. Oh. Lagyan natin siya with the sauce. Ay, with the soup.